Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang pinaka-inaabangan na Game 1 ng Finals. New York Knicks versus kupunan ng San Antonio Spurs ay naganap na nga kanina mga ropa. At dito sa Game 1 na to, hindi naman tayo binigo ng dalawang kupunan dahil magandang performance ang kanilang pinakita. Wala namang tambakan na nangyari mga ropa at halos naging dikitan at digdigan nga ang laban. Pero dito nga sa game na to ay nabingwit ng kupunan ng New York Knicks ang kauna-unahang panalo, ang first blood kontra sa kupunan ng San Antonio Spurs dito sa 2026 NBA Finals. Nag-clash nga dito ang lakas at pagiging alien ni Victor Wembanyama kontra sa leader ng kupunan ng New York Knicks na pinangungunahan nga ni Jalen Bronson. Pero dito nga sa game na to ay naka-first blood ang kupunan ng New York Knicks ngayon mga ropa. Dito sa video na to, iisa-isahin at hihimay-himayin natin ang diskarte kung ano nga ba nagpanalo sa New York Knicks kontra sa kupunan ng San Antonio Spurs. Naisahan nga ang San Antonio Spurs mga ropa. Mukhang nagdedelikado nga dito yung propesiya mga ropa na nahuli si Jinggoy Estrada ay nananalo ang kupunan ng San Antonio Spurs. Mukhang hindi nagtugma dito sa Game 1 mga ropa. Ngayon ito ang game analysis at breakdown. New York Knicks versus kupunan ng San Antonio Spurs. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula, matatapos na ang third quarter at papasok na tong fourth quarter. 71-69 na score dito. Nakahabol nga ang kupunan ng New York Knicks kasi mostly nga dito sa game na to ay lumamang ang kupunan ng San Antonio Spurs. Pero dito nga mga ropa, syempre ang ace player ng kupunan ng New York Knicks na si Jalen Bronson ang may hawak ng bola. At ang nangyari nga dito mga ropa, isolation play ang kinol na play dito ng kupunan ng New York Knicks. Syempre Jalen Bronson na yan. At kitang-kita natin kung gaano kahalimaw si Jalen Bronson sa mga gantong isolation plays. At tong perimeter jumper niya mga ropa, ang favorite niya na nai-convert naman dito ni Jalen Bronson. At dahil nga dyan naging tablado ang laro mga ropa, naging dikitan at digdigan nga ang laban, dito na tayo magsimula kung saan talagang nagbakbakan ng dalawang kupunan. All 71 ang score. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, pumunta ang possession sa kupunan ng San Antonio Spurs. Inbounds play sila dito mga ropa at napakagandang play sinet up dito ng Spurs. Ang nangyari dito, nagkaroon ng 3-man screen action dito sa may perimeter mga ropa. At kitang-kita natin Devin Vassell binabantayan dito ni Landry Shamet at dahil nga nagkaroon ng screen at kitang-kita natin Victor Wembanyama umumang dito ng screen mga ropa at dinaanan niya ni Devin Vassell. Bagsak dito si Landry Shamet. Si Mitchell Robinson na hindi na naka-close out dito kay Devin Vassell kaya ang nangyari easy pasa lang mga ropa. Tendency outcome niya nagkaroon kagad ng easy 2 points dito ang San Antonio Spurs. At another possession ng Spurs mga ropa kung saan si Dylan Harper ang naghahawak ng bola. Kinikautan niya ng bola dito si Wemby sa may right side corner. Pinukulan 3-pointer mga ropa pero nagmintes. Take note mga ropa, tumataginting na 2 out of 9 si Wemby sa may 3-point area. Sobrang baba niyan mga ropa, 2 3-pointers lang ang kanya napasok at 9 attempts ang kanyang ginawa. Maraming attempts yan mga ropa para sa isang 7-footer. Samantala, ang New York Knicks nagpunta ulit sa kanilang bread and butter play, isolation play dito ni Jalen Bronson. Pero sa pagkakataon na to, ang turnaround jumper ni Jalen ay nagmintes. At eto nga ulit mga ropa, Jalen Bronson ulit nagmando ng bola pero sa pagkakataon ulit na to, na-defensahan siya na maayos at nablak ang tirada dito ni Bronson. Ngayon mga ropa, nagkaroon ng opportunity dito ang Spurs para mapunta sa kanilang possession. Ang nangyari, sumubok ng hand-up play dito si Wemby, sabay naging pick and pop yan pero hindi pinukol ang 3-pointer. Pero naging goal dyan ng kupunan ng Spurs ay napunta dito si Mitchell Robinson sa ibabaw sa may 3-point area para bantayan si Victor Wembanyama na naiwan dito ni Wemby mga ropa at kitang-kita na nga natin na nangyari. Walang matapang nung lumows out kay Wemby. 100 slam ang ginawa dito, mala alien slam na ginawa ni Wemby para magkaroon siya ng easy 2 points basket is good. Ang masaklap lang dito para sa kupunan ng Spurs nung nagkaroon ng cut si Deuce McBride, relocation niya dito sa may left side corner 3-pointer, naka-receive siya ng pasa, ay pumasok ang tirada dito ni McBride. Sinubukang i-buzzer beater ni Wemby ang third quarter, yun nga lang mintes ang tirada. All 76 na tapos ang third quarter, deadlock sa may pagbubukas ng fourth quarter mga ropa, dikitan at tigdigan nga ang laban. Ngayon mga ropa, pagbubukas tayo ng fourth quarter, bola ng kupunan ng New York Knicks, inbounds play sila doon sa may baseline. At kitang-kita nga natin, hindi nahabol dito ni Dylan Harper. Itong si Landry Shamet mga ropa at itong si Wemby ay hindi rin nag-switch sa may depensa kaya nagkaroon ng easing pasa ang kupunan ng New York Knicks para magkaroon sila ng easy 2 points. Ganyan yung ginawang play kanina ng Spurs mga ropa. Pamatake naman dito si De'Aaron Fox pero nagmintes, buti na lamang si Wemby ay nandoon sa may lalim. Yan yung sinasabi natin mga ropa, kailangan talaga makipagbakbakan ni Wemby doon sa may lalim kasi 7'5 ang height niya mga ropa, dapat gamitin yon. At dahil nga dyan nakuha niya ang rebound, hindi man pumasok ang tirada ay nakabingwit naman ang foul dito si Wemby
sayang nga lang, isang free throw lang ang kanya napasok. At si OG Anunoby mga ropa, strong attack sinolo na ang pagkakataon. Kahit na maraming defenders mga ropa, pinalis niya ang defenders dyan na kupunan na San Antonio Spurs. Sumubok ulit dito si OG Anunoby mga ropa pero nagmindes yan at kitang-kita natin dito nagkaroon ng open lane si Devin Vassell pero nagmindes din mga ropa. Pero sa pagkakataon na to si Wemby ay nandoon na naman sa milalim at yung putback niya mga ropa ay na-convert na dito ni Wemby. Dapat talaga mga ropa si Wemby ay nandyan lang sa milalim kasi nagkakaroon ng clean up at nagkakaroon pa nga siya ng easy 2 points dahil sa pagpwesto niya doon sa milalim. Pero sa pagkakataon na to hindi sumuko. Itong si OG Anunoby, 3-pointer naman ang kanya napasok mga ropa, basket is good. Nagkaroon naman ng open lane si Devin Vassell, nagkaroon ng one-on-one turnaround perimeter jumper ang kanyang na-convert. At sa pagkakataon na to, nung nabigyan ulit ng bola, itong si OG Anunoby, tinansya niya ang depensa mga ropa sa may tirada sa may 3-point area. Pumasok ang tirada dito ni OG at dahil nga dyan, naging 86-81 ang score mga ropa, 8 minuto ang natitira sa may 4th quarter. Napangawakan ng New York Knicks ang 5 puntos sa kalamangan. Ang respond naman dito ng San Antonio Spurs, nagkaroon ng 2-man action dito ang dalawang long hair na kulot. Pasahan sila ng bola hanggang ma-attract dito yung dalawang defenders sa kupunan ng New York Knicks. Balik ang bola dito kay Stephon Castle, open 3-pointer. Pinukol ng ropa at pumasok para kay Stephon Castle. Nagmindes naman si Jose Alvarado sa kanyang atake, masyadong maliit. Kaya naging pilit ang tira at dito sa may transition ng kupunan ng Spurs, sumubok sila ng 3-pointer pero nandoon si Devin Vassell sa may ilalim. Nagulangan niya si Landry Shamet bagsak para magkaroon ng easy 2 points, basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, ang ganda ng ginawa ni Jalen Bronson at itong si Mitchell Robinson. Nagkaroon sila ng screen action sa bibabaw. At dito sa screen action na to mga ropa, kitang-kita natin na hinarangan talaga ni Mitchell Robinson itong si Luke Kernett para hindi to maka-close out kay Jalen Bronson na naiwanan na yung kanyang primary defender, tendency outcome niyan. Nagkaroon ng easy 2 points dito itong si Jalen Bronson. Ang nangyari naman dito, umatake itong si Stephon Castle at good defense ang ginawa niya ni Josh Hart sa mid transition. Kita-kita natin, Jalen Bronson na naman. Nanguna naman para sa kupunan ng New York Knicks. Pero na-foul dito si Jalen Bronson kaya nagkaroon siya ng 2 free throws. At sa pagkakataon na to mga ropa, again ganun ulit. Good defense ulit ang ginawa niya ng kupunan ng New York Knicks. Turnover ang kanilabasan at syempre si Captain Jalen Bronson na naman na nanguna. Kitang-kita natin, napakagandang finishing ang ginawa dito ni Jalen Bronson. Nakuha niya dito ang another easy 2 points sa may fast break. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, ang nangyari, Dylan Harper na-check dito sa may steal. Pero nasagip dito ang turnover ni Dylan Harper noong may fan na pumunta doon sa may loob para magpa-picture dito kay Victor Wembanyama. Grabe ang ginawa ng fan na yan, sinayang niya yung kanyang ticket. Ang mahal-mahal ng ticket, as ginawa niya magpapa-picture siya kay Wemby. Pwede namang pagtapos yan mga ropa, pwede namang magpa-picture kung talagang gugustuhin niya. Nagmindes ang tirada ng Spurs sa may 3-point area mga ropa at sa possession ng kupunan ng New York Knicks. Ito na naman nga mga ropa, Jalen Bronson na naman ang may hawak ng bola at gumamit siya dito ng screen action na pinubide nitong si Mitchell Robinson. Kitang-kita natin mga ropa, hinarangan dito, binakoutan ni Mitchell Robinson ang depensa ni Wemby para kahit lumose out to kay Jalen Bronson mga ropa, hindi talaga aabot. Kitang-kita natin, gustuin mag-lumose out dyan ni Wemby, hindi siya maka-close out dahil nalak siya dito ni Mitchell Robinson mga ropa. Ganyang play din yung ginawa nila kanina against kay Luke Kernett mga ropa. This time naman si Wemby ang ginawa nila dyan at nagkaroon na naman ng another easy 2 points dito itong si Jalen Bronson. At dahil nga dyan sa isang iglap naging 94-86 ang score, lumobo sa 8 points sa kalamangan dito ng kupunan ng New York. 5 minuto may kita natitira dito sa may 4th and final quarter at possession dito ng San Antonio Spurs. Wemby mga ropa, kitang-kita natin, binabantayan siya dito ni Mitchell Robinson at kitang-kita din natin, pinersa dito ni Wemby itong si Mitchell Robinson. Pero walang nangyari mga ropa. Parang hindi nauga dito si Mitchell Robinson sa ginawang bangga-bangga ni Wemby at ang kinalabasan niyan, turnover pa dito para kay Victor Wembanyama. At sa turnover, si Captain Jalen Bronson na naman na may hawak pero buti nga dito para sa Spurs. Nagmintes ang tirada dito ni Captain Jalen Bronson. Yun nga lang sa possession ng kupunan ng Spurs. Kitang-kita natin na agawan dito ni Josh Hart ng bola ang kupunan ng Spurs. Good defense ang ginawa din ni Josh Hart mga ropa. Overall, ang unsung hero din sa game na to para sa akin ay si Josh Hart. 15 rebounds ba naman as a guard ang ginawa tapos ang lupit pa dumepensa kontra sa kupunan ng San Antonio Spurs. At yan nga sa good defense
na yan, nagmintes nga lang din ang tirada dito ni Mikal Bridges sa may perimeter. Still 94-86 pa din naman ang score, 8 puntos mananakong nakalamangan dito ng New York Knicks. Wala ng 5 minuto kung crunch time na to mga ropa. At ang nangyari, Victor Wembanyama, siya na nagbaba ng bola. At ang ginawa dito, biglang pumukol ng 3-pointer itong si Wemby. At nakuha naman dito ni Wemby ang 3-pointer para tapyasan ng kalamangan ng kupunan ng New York Knicks. Basket is good para kay Victor Wembanyama. Jalen Bronson ulit mga ropa ang umatake para sa kupunan ng New York Knicks, pero this time mindes na naman ang tirada ni Jalen Bronson. Napaul dito si Julian Champagnie at isang free throw na i-convert dito ni Julian Champagnie. At sa pagkakataon na to mga ropa, OG Anunoby ay sumubok ng kanyang duenas dito sa may perimeter, pero nagmindes ang tirada dyan itong si OG Anunoby. At eto nga mga ropa, Wemby na naman ang mayakong ng bola sa may ibabaw. Binabantayan siya dito ni Karl Anthony Towns at strongly mga ropa sinagasa ni Victor Wembanyama ang depensa ni Karl Anthony Towns. Pumasok ng tirada mga ropa, nakakuha pa dito ng bonus foul itong si Wemby. At dahil nga dyan mga ropa sa isang iglap, naging 94-93 ang score. Isang puntos na lang bigla ang inahabol dito na kupunan ng San Antonio Spurs. Nagpunta ulit ang kupunan ng New York kay Jalen Bronson mga ropa, pero another one, mindes na naman ang tirada dito ni Jalen Bronson. Kung titignan nga natin mga ropa, 30 points ang dinala ni Jalen Bronson sa game na to, ang taas nun. Pero kung titignan din natin ang kanyang field goal attempts, 12 out of 31, sobrang baba niyan mga ropa. Pero syempre, hero ball mga ropa, si Jalen Bronson din talaga yung huling tirada niya. Sa may fourth quarter na nagpanalo kahit na 12 out of 31 siya sa may field. Ngayon mga ropa, ang nangyari dito, Wemby galing na naman sa may ibabaw, sumubok na naman umatake mga ropa, pero nagmintes ang tirada dito ni Wemby. Bumalik ang possession sa kupunan ng New York Knicks. Ang nangyari, unang attempt ay nagmintes. Josh Hart mga ropa, coming out of nowhere, nakuha dito yung offensive rebound. Pero yung second attempt dito ni Jalen Bronson mga ropa, hayan na naman nga. Mintes na naman ang tirada dito ni Jalen Bronson. Napaul naman dito si Wemby kaya nagkaroon siya ng 2 free throws at parehas pumasok. Kaya napangawakan ngayon ng Spurs ang kalamang ang 2 minuto halos ang natitira sa mid-game. Bumalik ang possession sa kupunan ng New York Knicks mga ropa, at dito na nangyari kung saan offensive rebound. Naiwanan dito si Jalen Bronson sa may right side at pumasok ang 3-pointer dyan ni Bronson mga ropa, clutch 3-pointer yan para ibalik ang kalamangan sa kupunan ng New York. De'Aaron Fox nagmintes dito sa crucial na tirada mga ropa, at si Mikal Bridges ay napaul dito ng San Antonio Spurs. 2 free throws na napasok dito ni Mikal Bridges. Nagsiselebrate na dyan yung mga New York Knicks fans doon sa milabas ng New York Arena. At sa pagkakataon na to mga ropa, Josh Hart nga ang unsung hero, X-Factor. Nakakuha na steal dito, at dahil sa steal na yan, nagkaroon ng possession dito New York Knicks kung saan Jalen Bronson nag-isolate na ng mga ropa. At ang ginawa din ni Jalen Bronson, pinanis dito yung primary defender. Ito nga yung sinasabi ko, kahit na mataas yung kanyang field goal attempts, ang nagmatter na dyan mga ropa yung huling tirada na kung saan yung 3-pointer yung napasok niya, pati itong perimeter jumper na to na sobrang clutch. At dahil nga dyan, lumobo na sa 6 na puntos sa kalamangan dito na kupunan ng New York Knicks, patapos na ang game. Desperate 3-point shot dito ni Wemby mga ropa ay nagmintes. Fouling game na nangyari, OG Anunoby nagkaroon ng free throws dito at eventually wala na, hindi na nakahabol ang kupunan ng San Antonio Spurs. Grabe yung tirada ni Jalen Bronson doon sa may dulo mga ropa, yun talaga nagpapanalo. Ngayon mga ropa, ano masasabi niyo sa performance na ginawa dito ng New York Knicks? Nakanakaw sila ng isang panalo dito sa may home court ng kupunan ng San Antonio Spurs. Pwede kayo mag-comment dyan sa bang opinion mga ropa, magkwentuhan tayo.